Hey, hi! Hey, this is Eric, Hi, this is Jade. and this is Eric and Jade Travels. So yun nga guys, as promised, ipapakita namin sa inyo kung saan kami nagstay dito sa Hanoi sa aming last day. Nabook namin to via Airbnb and later, i-flash namin sa screen kung magkano namin siya nakuha in total. Very aesthetic and ito ay ancestral house turned into an Airbnb rental. Highly rated siya sa Airbnb dahil sa very hospitable and very supportive na host. It has 5 floors. So yun lang yung medyo nakikita kong downside niya kung may kasama kayo mga seniors. Pinakaunang room is sa 3rd floor pa siya magsisimula. Kaya medyo talagang nakakapagod na mag-akyat panaog. And ayun, makikita nyo naman kasi very aesthetic yung lugar. So at some point, may compensation. Yes, nakakapagod yung hagdan, pero yung aesthetic, yung feel, yung mood, and yung ganda talaga nung bahay is mararamdaman nyo naman. So today is our last full day sa Hanoi and ang itinerary namin is mamili ng pasalubong at kung kaya pa ng oras ay mag-city tour. Pupunta kami ng loteria para kumain and at the same time, mag-grocery na din and maghanap ng mga pwedeng maipasalubong. Something na dito mo lang mabibili sa Vietnam na finds. So dito sa escalator na to guys, dito yung entrance sa basement papunta ng Lotte Mart, Hanoi Sky, tsaka ng aquarium. Pagpasok nyo nga dito guys is meron kayo makikita mga few options ng pwede nyong kainan and we've decided na kumain na lang din kasi nga hindi pa kami nag-breakfast. So yung mga tanders, kumain sila dito sa Pho 100 Cafe. Umorder sila ng pho kasi gusto nila ng may sabaw at saka ng mainit. Ito, ay may mantaw. O sige na. O sige na, para after naming maasikaso yung mga thunders and makapag-settle down sila dun sa tapat na restaurant, tumawid naman kami dito sa tapat which is yung Loteria and dito kami kumain. Umorder kami ng mga rice meal nila which is very affordable and sarap. And it gives off like parang fast food, healthy food vibes. Ganon yung take niya. Since may mga gulay dun sa lahat and side dishes na available sa lahat ng in-order natin. Highly recommended itong bantaw na to guys. Sobrang lambot and sarap. So yun na nga guys, nabudol din kami dito ng mga kape nung naghahanap kami ng mga iuwing pasalubong sa Philippines. Ang sarap ng mga pinataste nilang kape sa amin. Somehow, pag uwi namin ng Pilipinas, bakit hindi namin makuha yung ganong timpla? So I don't know. And kung may hahanapin kayo sa loob ng loteria na to, hanapin niyo yung mga brand ng Rexhan. Yung cinnamon coffee nila, panalo yun guys. After namin makapamili, nag-decide kami na iuwi muna yung mga grocery items and at the same time, pinauna na namin sila dun sa may St. Joseph Cathedral para makapaglibot-libot sila.
So this is our first stop para sa city tour. Ito yung St. Joseph Cathedral. And kung mapapansin nyo guys, yung mga nakapalibot dyan is puro bilihan ng souvenirs at the same time mga kainan. Kaya kung gusto nyo tumambay lang dyan and mag food trip, pwedeng yung gawin yan dyan. Sa pag-iikot namin guys sa paghahanap ng mga souvenirs, dito kami nag-end up sa tindahan na to. Mura, maayos kausap si kuya and at the same time, may mga discount siyang binibigay sa amin na kapag card ang ginamit namin specifically Visa, meron siyang 10% deduction sa payment. Sa tapat nung napagbilhan namin ng souvenirs, nandito yung Banh Mi Mama, which is isa sa mga sikat na banh mi spots dito sa Hanoi. And pumatok to sa social media during the recent years. Masasabi ko lang is ang sarap guys and very affordable yung kanyang presyo and at the same time, ang fresh. Sobrang fresh. Sa queuing pala, huwag kayong malilito kapag yung number nyo is very random. Doon lang nila binabase kung ano yung order mo. So, huwag kayong magtataka kung number 77 yung makuha yung number pero pangatlo kayo sa pila. That's just how they queue their people at the same time yung orders nila. Ayun nga guys, inabot kami ng ulan kaya nag-decide kami na pumunta na sa aming next stop which is ito ngang Wallo Prison. Ang entrance fee dito ay ipa-flash na lang namin sa screen. Pero guys, para sa amin worth it siya. Even though nung dumating kami dito, merong 30% na construction na ginagawa. Kaya hindi siya talaga malilibot mo ng buo. Pero yung prison turned into a museum guys is a treasure trove of information and facts sa pinagdaanan ng mga Vietnamese people during ng struggle nila with the French. And at the same time, kasama din dito sa mga information na posted sa loob ng museum is yung struggle nila during Vietnam War. May story central. Preso.
Sobrang sulit nitong tour na to guys, lalo sa mga history buff like me and at the same time sa mga thunders namin na nasa age range nila yung mga kaganapan dito during the height of Vietnamese struggle. So recommended namin ito sa lahat ng history buff and at the same time sa mga bata na interested sa history. After ng Wallow Prison is nag-decide kami na umuwi na muna para magpahinga. And then lumabas na lang kami ulit nung gabi para kumain ng dinner. Nagpa-reserve kami dito sa Pizza 4-piece which is located malapit sa One Cam Lake. Kumain na kami dito last 2024 and nasarapan kami kaya trinay namin na dalhin dito yung mga thunders para naman ma-experience nila yung pagkain dito sa Pizza 4-piece. What we love about this restaurant is yung ambience niya. Ang ganda and ang lakas makasosyal. Plus yung service nila is very good talaga. At the same time, IG worthy and brick oven pizza siya. So talagang ang sarap niya. Para sa amin, since mahilig kami sa pizza and sa mga ganitong klase ng kainan. As for the price, parang nasa mid to pricey level siya since maraming kainan yung nag-o-offer ng mas murang pagkain compared dito sa Pizza 4-piece. And that's it guys. After 5 full days, our trip to Vietnam has finally come to an end. Ayaw pa sana namin guys, pero talagang kailangan na din namin umuwi because of work. And super bitin siya kasi one day lang kami sa Hanoi. And we know na marami pa talagang pwedeng makita in Hanoi. So, there's a reason to go back. Oh, di ba napipindutan 3? Di pa nag-iilaw, Kasi 4 lang ang pwede. Nasa 3 tayo. Huwag tayong patalo. Huwag mo isama sa video yun. Buray ni ina. Okay na yun. Hindi ko. Is it yours? Hindi. Some others phone. Hindi, dito kay Captain. Dito sa loob. So, eto nga pala guys, yung Noi Bai International Airport departure area. Laki no? And sabi sa amin ng isa sa mga receptionist dito is pwede kayong mag-weigh ng inyong mga baggages dito sa mga bakante at saradong check-in counters para makasigurado lang kayo na tama yung kilo ng inyong mga baggages and at the same time para sure lang din kayo na kapag pumasok kayo ng check-in counter nyo is hindi na kayo magkakaproblema kasi most of the travelers na nakita namin dito is or parang sa mga previous travels din namin is most of the time nagkakaproblema talaga sa bigat ng kanilang mga baggages. Again guys, huwag kayong mahihiyang magtanong. Okay. Sige, tingin kayo dito. O, dali. Dali, 1, 2, 3. Yan, okay na.
So, pagkalampas yun ng immigration guys, either from left or right, is merong mga food shops or restaurants or mga tindahan na pwede nyo mapagbilhan ng mga pasalubong, either pampahaba ng buhay or any pampaiksi ng buhay tulad ng mga nadaanan namin dito. Most of the stores dito is makikita nyo maraming mga discounts. So as much as possible, if may extra budget pa kayo or nag-uubos pa kayo ng mga naipamalit yung pera, then this is the best time para maglustay kayo at mag-ubos kayo ng inyong mga dong dito. Ayaw nga eh, last time. Mag-ubos ng dong. So after ng paghihintay namin for almost an hour and some minutes, eto na kami sa boarding gate namin pauwi na sa tunay na buhay. And so far, masaya kami dahil na-enjoy namin yung trip and at the same time masaya din yung mga kasama namin, yung buong pamilya dito sa biyaheng ito. Madami kami mga natutunan sa isa't isa, madami kami mga nakain na sobrang na-appreciate namin yung cuisine ng Vietnam and at the same time sobrang masaya kami dahil na-enjoy talaga ng mga Thunders yung trip na to. So, see you sa next trip guys. Saan naman kaya kami pupunta?